Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito, ako po ay kinilos ng Panginoon dahil na rin po sa ilan sa mga kaibigan po natin, mga kapatiran po natin na nag-express po ng kanilang heart na yun daw pong ating live preaching last Wednesday, talagang gustong-gusto po sana nila, pero may mga party po na nagkakaproblema sa net. Kaya po, tinatanong po ako about dun sa mga points. And then I realized na anyway, tayo naman po ay nasa mga bahay-bahay lang. Parang kinilos po ako ng Panginoon, and I'm very sure, pagdamat ito po ang naipangaral ng inyong lingkod ng Wednesday, marahil po meron pong mas bibigyan ng emphasis ang Panginoon para po sa ating mensahe. So again, ito po yung natalakay po ng inyong lingkod ng last Wednesday o nitong Wednesday lang po sa ating pong midweek service. And this morning, the conviction of the Holy Spirit is very strong for me to again share this message. And I guarantee you this morning na hindi naman po kung paano nyo po narinig ito ng Wednesday, ay ganun nyo rin po maririnig. And I hope and I'm very sure na may purpose ang Panginoon kung bakit talagang matindi po yung urge ng Panginoon sa akin to again share this message sa bawat isa po sa atin. Hindi po kaila sa inyo na tayo po ay nasa lockdown ngayon. Kaya iyon po yung kaisipan, yung thought na ibinigay ng Panginoon po sa inyong lingkod na may bahagi po. Kumbaga, in this lockdown, let us kneel down and bow down. Ito po ang pinakamagandang magagawa po natin. Pagka tayo po ay medyo talagang nabahala, nabalisa, hindi po ito makakatulong po sa atin. But I am very sure na kung tayo po ay kalmado lang, because we believe that everything is still in God's control. Nasa control lang po ng Panginoon ang lahat ng bagay, kaya panghawakan at pagtiwalaan po natin. It is not helpful for us na tayo po ay magpanik, hindi po magiging tulong po sa atin kung tayo po ay mag-worry. So the very best thing that we can do this time, in this type of lockdown, is to kneel down and bow down. Ano po? Just calm down. Kalma lang po tayo. Hanggat ang Diyos ay nasa kanyang trono, ito po yung ating po pwedeng panghawakan. So, ang ginamit ko pong text ay ang Psalm 95. Ano po? So, let me request everyone, if you are with me this morning, so please consider and get your Bible, Psalm chapter 95. I will be reading the whole chapter. Basahin ko po. Psalm chapter 95. O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it. And His hands formed the dry ground, or the dry land. O come, ito po ang ating pinaka-text. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, harden not your heart as in the provocation, as in the day of the temptation in the wilderness, when your fathers tempted me and proved me and saw my work. 40 years long was I grieved with this generation, and said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways, and to whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Pagpalain po at basbasan po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Dakilang Diyos aming Panginoon, ngayong umagang ito, alam ko po na Ikaw ay mayroong dakilang layunin kung bakit inilid mo po ang iyong lingkod to preach this message one more time. Lord, I pray that You will guide us. And please, Lord, consider our spiritual needs. Meet our spiritual needs. Help me, Lord, and empower me. Bless Your people and bless our country. And please, Lord, malutas na po ang problema ng COVID-19. Sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo po kami nangahawakan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito pong Psalm chapter
5 ay ibinigay ng Diyos na chapter sa akin para sa message na ito, na kung ang titingnan po natin yung content, this is about the encouragement of the psalmist. How the psalmist encouraged the people to sing praises unto God, to make a joyful noise unto our rock of salvation. Yun po ang ating pong mabibigyang pansin. This is about his expression. Kung paano po gusto ng psalmist na i-express ang kanyang puso sa tinatawag sa ating pong Panginoon. And this also is about his exhortation. Nagbigay po siya ng aral. And in fact, kung inyo pong natandaan, sa binasa po natin, ipinaalala po niya na kung paano nag-greet po siya sa kanyang bayan na naging dahilan kung bakit hindi po sila nakaentrada sa kapahingahan ng Panginoon. It is very obvious that in this chapter, makikita natin how the psalmist exalted the Lord. Kung paano po niya in-exalt ang Panginoon. And he emphasized about, our Lord, that He is the great God. Siya po ang dakilang Diyos, our Maker. Ngayon pong pagkakataong ito, gusto ko pong bigyang pansin, yung pong sinabi po niya sa verse number 6 and verse number 7. Ito po ang gusto kong maging imbitasyon sa bawat isa po sa atin. I would like to invite everyone that in this time of lockdown, let us kneel down, let us bow down. Tayo po ay manuhod, tayo po'y magpatira pa sa ating Panginoon. Kung dito po sa pagkakataong ito, wala pong COVID-19 that time, yun po ang kanyang encouragement, yan po ang kanyang binigyan ng emphasis, na ang sabi po sa verse number 7, for He is our God, we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. At ang paalala po, ngayon, kung maririnig nyo ang kanyang tinig, it is very important for us to consider the Kaya ngayong sandali ito, mga minamahal, again, sa naging sitwasyon po natin, na tayo po ay nasa hindi birong kalagayan. I can say, marami na rin pong pinagdaanan ang bansa. Marami na rin po tayong mga laban na hinarap. But I can say that I'm sure that you will all agree with me na ang laban na ito hindi po madaling laban. Ano po? Kaya nga, ang gusto po ng inyong lingkod is to encourage everyone. And again, let us consider ito pong Psalm chapter 95. So pagkat para sa akin, dalawang bagay po ang maliwanag na makikita po natin dito. How the psalmist exalted the Lord and how he emphasized that the Lord, He is our great God. Siya po ang ating dakilang Diyos. Kaya sa panahon ito, ano po ba talaga ang pinakamagandang magagawa ng tao? Marahil katulad ng tipikal na tao sa ating pong presenting sitwasyon ngayon, medyo nandoon po yung pangamba, nandoon po yung matindi ako. Na baka sa sitwasyon ito, isa tayo sa tamaan. Well, sinasabi ko po sa inyo, isang napakahalagang bagay na imbis na tayo po'y mag-isip ng kung ano-ano, ito po'y gamitin nating pagkakataon to kneel down and bow down. Kung tatanungin po natin ang ating mga sarili, kailan ba yung natatandaan mo na huling panahon na ikaw ay lumuhod sa Panginoon? Kailan po ba dumating sa punto o kailan po natatandaan na ikaw ay mataimtim sa Panginoon, na ikaw ay nanigluhod sa Diyos, na ikaw ay nagpatirapak sa Panginoon? Para sa akin po kasi, itong presenting nararanasan po natin, ito po ay moment na kung saan maganda po for us to inquire. Let us search ourselves and then let us inquire to God. Lord, ano po ba ang mensaheng gusto mong iparating? Ano po ba ang mensahe na gusto mong makita ng bawat tao sa pangyayaring ito? It is a beautiful opportunity for us to inquire to God and to get intimate with God. Lagi ko pong sinasabi, sa panahong ito, kanino tayo lalapit? Sa panahong ito, kanino po tayo kakapit? Wala po tayong po pwedeng ibang panghawakan kundi ang ating Panginoon. Napakaganda po ng pong tinatalakay ngayon. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. I want you to notice that. Kanino tayo luluhod? Kanino tayo magpapatira pa? Kanino tayo tatawag? Kanino tayo kikilala? Kanino tayo lalapit? Kanino tayo kakapit? Sa Kanya po, na kung saan Siya po ang ating manglilikha. He is our Maker. So, ngayong sandaling ito, tatlong bagay po ang binigyang pansin ko po sa mensahe. Una, in this time of lockdown, mga minamahal, let us kneel down and bow down. Una po, it is good na tayo po'y may mga salita ng Diyos na po pwede nating panghawakan. Okay? The verses we can consider for our
encouragement. Ano po ang pupwede na atin pong maging lakas sa pagkakataong ito? Ngayon magandang ma-realize po natin na ang mga tao po, iniisip nila ang lahat ng paraan para sila po ay maging matatag at maging malakas. And in fact, halos lahat po yata ng balitang matatanggap ng tao sa posibleng makalakas sa kanila sa sitwasyong ito, papatulan ng and that is why medyo ingat din po tayo sa mga fake news, ano? Yung mga pinopost po sa FB na sinasabi po sa atin, ito ang magiging lunas, ito ang makatutulong, na ang sabi ko nga po, pati mga unggoy ngayon, nababagar na po sila dahil nung napabalita po na ang saging, ang isa sa panglaban dito sa COVID-19, talagang nakakaubusan po ng saging, kaya pati mga unggoy ngayon, medyo, alam niyo po, hindi ko kinokontra na ang saging po, healthy po talaga yan. Ano? So, masustansya po yan. I mean, nakatutulong po yan sa ating kalusugan. Pero, hindi po natin basta dapat i-take yung mga ganong bagay. But the point that I would like to drive is that people are always thinking of the pwede po niyang gawin para siya lumakas sa pagkakataong ito, sa panahong ito. And to the point, na kahit mahal, palagay ko po, mabenta yung mga vitamins at saka mga supplement ngayon. Why? Because people are believing na kailangan natin lumakas yung immune system natin, kailangan tumibay ang katawan po natin, kaya talagang kahit mahal po yan, bibili ng tao po yan. Pero alam nyo po, wala pa rin tayong garantiya sa lahat ng yan. Ang po pwede ko pong garantiyahan sa inyo, salita ng Diyos. But the sad truth is that kahit ang salita ng Diyos pwede nating panghawakan, kahit ang salita ng Diyos ang po pwedeng maging solusyon sa ating nararamdaman na sa presenting sitwasyon natin ngayon, people are not giving attention still. Hindi pa rin po binibigyan ng pansin ng napakaraming tao ang salita ng Diyos. In fact, kung sa mga bagay na pinaniniwalaan nilang makakalakas, gumagastos sila, bumabayad sila, o ito po, libre po nating mabubuksan ng Biblia, libre po nating mapapakinggan ng aral, pero nagbibigay po ba tayo ng pansin? Well, I would like to give you mga solid example po kung paano ang mga bersikulo, ang mga talata, ang mga salita ng Diyos ay nagpapalakas. Kung tayo po'y medyo pagod sa buhay na ito, hindi po ba? Ano po ang kalakasan natin? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang nagsasabi po sa atin sa Matthew 11, beginning verse number 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light." So kung ikaw ay medyo masyado na pong pagod sa kaiisip, ang gulo-gulo na ng isip mo, bigat-bigat na ng kalooban mo, pagod ka na sa buhay, o ang salita ng Diyos ang nagiging lakas mo. Salita ng Diyos na nagsasabi na mayroon tayong Panginoon na po pwede nating lapitan. Sa Philippians chapter 4, almost the same concept. The Apostle Paul said to the Philippi believers, ano po ang sabi niya? Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Okay? Be careful for nothing. Kasama po ang COVID-19. Kasama po yan sa dapat hindi natin masyadong ikabalisa. Kasama po yan doon sa hindi dapat magdulot ng sobrang kagalumihanan po sa atin. At mangyayari lang po yan kung papayagan natin at paniniwalaan natin at pangahawakan natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po ni Apostle Paul, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko po sa inyo na ang pinaka-the best na magagawa po natin in this time of lockdown is to kneel down and to bow down, to pray. At ang sabi po, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ang sabi po ng verse number 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Kung gusto niyo po ng kapahingahan ng kaisipan, kung gusto niyo pong manalo tayo sa kabalisahan, at huwag tayong mapa-apekto sa presenting nangyayaring ito, hayaan po natin na palakasin tayo ng mga bersikulo, ng mga talata sa banal na kasulatan. Importante po ang mga salita ng Diyos. Ang sabi po ni Apostle Paul, 2 Timothy chapter 3 and verse number 16 and 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. I am telling you, the word of God was proven. Subok na po ito. Kumbaga, di ba, pagka po may mga namamatayan,
mahirap pong i-comfort yan eh. Pero pag sa salita po ng Diyos, may comfort po tayo. Like for example, ano po ang sinabi ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Thessalonica na namatayan ng mga mahal sa buhay? Hindi po ba ang paalala po niya, ginamit po niya ang comfort from the Word of God? Sinasabi ko po sa inyo na in this time of lockdown, kneel down, bow down. Let us consider verses, the verses from the Word of God that can strengthen us, that can, encourage us. Iwasan po natin yung pakikinig doon sa lalong magpapahina ng loob sa atin. Mga balita, wala hong masama na inaalam natin yung update. Pero kapag nakukuha natin yung update sa kung ilan na po yung tinamaan, ilan na po yung mga namatay, kung sino po mga tinamaan, hindi ba lalong nakakahina ng loob, lalong nakapag-aalala na baka tayo rin naman. So, sa panahon ito, I am encouraging every one of you na para sa ating encouragement, let us devote time in reading the Bible. Basahin natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, wala tayong ibang po pwedeng kundi ang pangako ng salita ng Panginoon para sa ating pong comfort. Kaya mga minamahal, napakarami pong mga talata sa Biblia na po pwede pong maging kalakasan natin sa pagkakataon nito. Tayo po sa ngayon, di ba, nabubuhay tayo sa pag-aalinlangan, gulong-gulo tayo, litong-lito tayo, na may mga talata sa Biblia na lalapat po sa atin. Kanina po binabanggit ko sa inyo, kapag tayo po ay pagod na, may Matthew chapter 11 verses hanggang sa huling talata po. Diba? Kung tayo naman po ay nanduroon sa may Philippians chapter 4 verses 6 and 7 na nangako po sa atin na kung tayo po'y luluhod, tatawag sa Panginoon at magtitiwala sa Panginoon, yung kapayapaan ng Diyos na hindi kayang masayod ng pag-iisip ng tao, yun daw po ang mag-iingat sa ating puso at sa ating mga pag-iisip. So, napakahalaga po na may talata ng salita ng Diyos. Kung tayo po may mga karamdaman, meron po tayong, di ba, 2 Corinthians chapter 12 na nagsasabi po, katulad nung naranasan ni Apostle Pablo, nung siya'y nagkasakit, anong comfort at encouragement ng Panginoon sa kanya? Hindi kagalingan, kundi salita ng Diyos. At ano po ang sabi ng salita ng Diyos? My grace is sufficient for thee. I am telling you, sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, ang salita ng Diyos ang po pwede nating maging kalakasan. Palagay ko po panahon na ito para yung mga tao pong walang panahon sa Biblia, yung mga taong mas naniniwala sa salit-saling sabi, mas naniniwala sa kung ano pong mga komentaryo ng tao, I believe ito po'y panawagan na sa inyo, na sa inyong ikalalakas, salita na po ng Diyos ang ating panghawakan, salita na po ng Diyos ang ating pakinggan, salita na po ng Diyos ang ating basahin, pag-aralan at pagtiwalaan. Sinasabi ko po ito ng may pagmamahal, what we need today is an encouragement from the Word of God. The verses we can consider para tayo po ay lumakas. Naalala ko rin po, mga minamahal, na sa salita ng Diyos, nung may mga namatayan po sa Thessalonica, and then because of the intention of the Apostle Paul to encourage them, you know what the Apostle Paul did? Binigay po niya ang mga salita ng Diyos sa kanila. In 2 Thessalonians chapter 4, verse number 13, o 1 Thessalonians chapter 4, verse number 13, ang sabi po niya, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which is sleep in Jesus will God bring with Him. Pansinin niyo po ang susunod na talata. For this we say unto you by the word of the Lord. So, napakaganda po na sa moment na ito, tayo po'y magtirapan sa Diyos, tayo po'y manikluhod sa Diyos, mas maging intimate tayo sa Panginoon, basahin natin ang Biblia, and let us enjoy yung mga salita ng Diyos na magiging lakas natin, na magbibigay ng encouragement sa bawat isa po sa atin. Napakaganda po na sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, ma-realize niyo po na may salita ng Diyos na mag-realize sa atin. Ngayon, maaaring litong-lito tayo, naguguluhan tayo. Sa tayo kakapit, matindi itong natin. Po ba, may salita ng Diyos na nagpaalala rin po sa atin? James chapter 1, verse number 5, litong-lito ka, gulo isip mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Anong paalala sa atin? Ng James 1:5. Any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Ang paalala lang po lagi, but let him ask in faith. Yun po ang importante. Hindi nyo po pwedeng paghiwalayin yung salita ng Diyos at yung tiwala natin. So, we need to trust the Lord in His words. Napakahalaga po. Napakarami pa pong mga talata na po pwede po nating bigyang pansin. Pagka may mga doubts ka,
Di ba? Pagka may mga difficulties ka, kapag may mga discouragement ka, kapag may mga diseases, sa lahat ng sitwasyon sa buhay, mga kapatid, salita ng Diyos ang ating magiging kalakasan. So it is very healthy and helpful for the believers to always dig from the Word, to always read the Bible. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Ito po ang gagabay sa atin. Ito po ang tutulong sa atin. Ito po ang magpapalakas sa atin. Importante po. The verses we can consider for our encouragement. Okay, point number 2. Point number 2. The vigor we can count on for our endurance. Alam niyo po mga kapatid, ang pinag-uusapan, sino tatagal? Di ba? Alam niyo po yung endurance, yan po pwede dahil sa lakas na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Gusto ko po yung sinabi po ng Bible, at ito po yung isa sa magandang ating pong pwedeng panghawakan. Sa Isaiah chapter 40. Kaya nga it is good na kung may Bible kayo, binabasa niyo po, pinag-aaralan niyo po, pansinin niyo po ang napakagandang binanggit po sa verse number 28. Okay? Hast thou not known? Hast thou not heard? That the everlasting God, the Lord, the Creator of the heaven and earth, fainted not, neither is weary. There is no searching of his understanding. Ang sabi po ng verse 20, listen to this, Isaiah 40 and verse 29. Okay? Ang sabi po, He giveth power to the faint. Maring yun ang sitwasyon natin. Because of this, problem, hinang-hina tayo. Kaya nga sabi ko, pag-ugnayin niyo po, ito'y magandang pagkakataon na magkaroon ka ng panahon sa Diyos. Basahin mo ang Biblia. Makinig ka sa Kanyang salita. Ngayon, ipinapangaral ko po sa inyo, walang iba kundi salita ng Diyos. Allow God to encourage you and let the strength of God give you endurance. Hayaan niyo po na yung salita ng Diyos ang magbigay sa inyo ng endurance. Talagang mapapagod ang isip natin, bibitaw ang puso natin, mahina ang katawan natin. Pero sa lakas ng Diyos, pwede tayong makatagal. Ang sabi po, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Ang sabi ng verse number 30, a very good reminder, hindi mo pwedeng panghawakan ang anuman sa bahagi mo bilang tao. Talagang Diyos lang, our Maker, our great God. Siya lang ang pwede natin panghawakan. Ang sabi po ng verse 30, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. At napaganda po, verse number 40. Sa huling talata po mga kapatid, sa verse number 31, but they that wait upon the Lord. Yung idea po ng wait dito, pwede nyo pong ilagay para for better understanding yung faith natin, yung nagtitiwala sa Diyos, yung hope natin, yung umaasa sa Diyos. Maraming tao kasi umaasa sa lakas niya, sa bahagi niya bilang tao. Pinaalala na po sa atin. Ang sabi ng verse number 30, even the youth shall and be weary, and the young men shall utterly fall. Ayan, magandang paalala po sa atin na wala kang pwedeng panghawakan. Hindi po pwedeng panghawakan ng kayamanan mo, hindi pwedeng panghawakan ng talino mo, hindi po pwedeng panghawakan ng bahagi ng tao. Diyos ang pwede natin panghawakan. Lakas ng Diyos ang ating pwedeng panghawakan. At ang sabi po ng verse number 31, but they that wait upon the Lord, ang sabi, He shall renew their strength. Magpapagong lakas. Ikaw na talagang medyo nahihina ng loob pagka pinanghawakan mo ang Diyos. Yung lakas ng Diyos. Hindi ikaw, yung lakas ng Diyos. Hindi mo yung pagkagawa ng Diyos. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Humanly speaking, I believe that expression is very clear. Ang sabi, they shall mount up as eagle. Paglalarawan po ng lakas na po pwede po ng Panginoon sa atin. Kaya sa moment na ito, ang kailangan natin lakas. Hindi po ba? Taling ang lakas ng Diyos ang po pwede nating panghawakan. Maraming bahagi at bagay na hindi natin kaya bilang tao. Pero sabi nga ni Apostle Paul, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ang sabi chapter 1, ang pakaganda po nito. Nahum chapter 1 and verse 7. Ang sabi po, the Lord is good, a stronghold in the days of trouble. And He knoweth them that trust in Him. Ang issue lang talaga tiwala
Kung magtitiwala ka sa lakas ng Diyos, tatagal ka. Mapangahawakan yan. Yung sa tao po, may hangganan, may limitasyon, pero sa Diyos, wala po, mga minamahal. Ganda rin pong bigyang pansin yung sinasabi po ng salita ng Panginoon na sabi po, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. So yun daw pong Diyos natin, siya ang kanlungan natin, siya ang kalakasan natin. Kaya in this time of lockdown, let us kneel down and bow down. Let us inquire to the Lord. Let us get intimate with God. Tayo po'y lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Manikluhod tayo sa Kanya. Manghawakan tayo sa Kanya. Magpatira pa tayo sa Kanya. Medyo magbigay naman tayo ng panahon ngayon at oras sa Kanya. Sa panahong ito, napakahalaga po ng paglapit natin sa Diyos. Sinasabi ko po sa inyo, ito po ay kalapit ng Diyos, ito po ay paalala ng Diyos, ito po ay mensahe na naisip parating ng Panginoon sa atin, na ito ang magandang panahon na ma-realize mo na ang salita ng Diyos ang iyong kailangan para sa iyong kalakasan, at ang kalakasan ng Diyos ang kailangan mo upang ikaw ay makatagal. The verses we can consider for our encouragement. The vigor we can count on for our endurance. Napakaganda po. Marami pa po tayong talata na po pwedeng panghawakan. Pero ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Diyos po ang susi para matagalan natin ang lahat ng ito. Pero paano po natin makakayanan po ito kung nabubuhay ka lang sa sarili mo? Kaya nga napakaganda po talaga na bigyang pansin po natin at tiyakin po natin na tayo po itupan na ng Panginoon, na tayo po ay anak na ng Diyos. Ano po? Kasi kung babalikan niyo po sa teksto natin, napakaganda po ng binigyang pansin po dito. Ang sabi po ng verse number 3, For the Lord is a great God and a great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His. He made it, and His hands formed the dry land. Just realize how powerful our God is. Diba? Kung kaano po kamakapangyarihan ng Diyos na pwede mo talaga siyang panghawakan. Kaya nga ang sabi niya, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Napakahalaga po na tiyakin po natin na tayo po itupan na ng Panginoon. Kung ikaw, ito po ang sasabihin ko po sa inyo. Gusto kong maging totoo po sa inyo. Kung ikaw, mas pinangahawakan mo ang relihiyon, mas niyayakap mo ang relihiyon kaysa sa Diyos, medyo, tingnan mo ngayon kung sa pagkakataong ito, relihiyon ang matutulong sa iyo. No. Kung may dapat kang yakapin, Diyos. Kaya nga sa mga nagsasabing deboto po sila sa religion, medyo isipin niyo pong mabuti ito. Hindi po ba masakit sa damdamin ng ating Panginoon na siya po nagbigay ng buhay, siya po nagpakasakit sa atin, tas ang debosyon natin nasa relihiyon? Ganun din po si Pablo before. Nung siya po religyoso pa, ang devotion niya nasa religion. Pero matapos na siya po ay maligtas, matapos na siya manampalataya kay Jesus, na-realize niya na sa Panginoon na dapat ang kanyang debosyon. At dahil dito, wala yatang hindi Apostol Pablo. Maging kamatayan, hindi kinatakutan ni Apostol Pablo. Why? Ibang-iba po kasi na alam mo na ang Diyos ang kasama mo. Ibang-iba po talaga na Diyos ang pinangahawakan mo. Walang sitwasyon na hindi mo makakayanan. Walang sitwasyon na hindi mo haharapin. Kapag ka alam mo na Diyos ang kasama mo, siya ang lakas na po pwede nating panghawakan upang matagalan natin lahat ng sitwasyon ito. Alam niyo po, yung kamatayan pwede mong hindi maiwasan eh. Pero alam niyo po yung hirap, bigat sa dibdib, dahil sa dinadala po natin yan, ilagak natin sa Panginoon. Lahat ng kabalisahan natin, ilagak natin sa Panginoon. Ang kailangan natin sa moment na ito, mga talata na magbibigay ng encouragement sa atin. Biblia na magbibigay ng words of encouragement sa atin. At alam niyo po, kailangan natin sa panahon ito, lakas na pwede natin panghawakan. Lakas na tutulong sa atin na anumang sitwasyon sa buhay, makayanan natin, karamdaman man yan, mga panganib man yan, kahirapan man yan. Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong sabihin sa inyo, lakas ng Diyos ang po pwede nating panghawakan. Kaya kung ako kayo, ito na po ang unang-una na bibigyan ko po ng pagpapahalaga. Yung pong tiyakan ng kaligtasan. Yung pong tiyakin natin na tinanggap na natin si Jesus, pananampalatayang tunay. Tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. Siya ang yakapin natin, siya ang kapitan natin, siya pang hawakan natin. Mga kapatid, mga minamahal, the vigor we can count on
for our endurance. So nakakadalawa na po tayo. Kaya sa mga nagtatanong, ito po yung maliwanag na po nung pong Wednesday night. Una, the verses we can consider for our encouragement. Pangalawa po, the vigor we can count on for our endurance. Kaya sa pagkakataong ito, siya talaga ang tawagan mo. Remember, one of my messages sa ating pong Believers Breakfast, Psalm 121 verses 1 and 2, I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. My help cometh from heaven, from the Lord which made heaven and earth. So, ang kailangan nating tulong talaga, Diyos, siya po ang pwede nating panghawakan. Kaya mga minamahal, ito po ang mahalagang aral ng salita ng Diyos. Okay? Pangatlo po, the values we can carry on for our example. Sa pagkakataong ito, sa sitwasyong ito, ano po yung values? Ano po yung mas papahalagahan natin? Alam niyo po, ito'y magandang paalala na ng Panginoon. Pansinin niyo naman ako. Bigyan niyo naman ako ng oras sa buhay niyo. Pahalagahan niyo naman ang mga bagay na spiritual. Ito po yung panahon na kung saan dapat nandun ka na sa realization na yon. Hindi yung sa panahon ito, puro mga bagay ng lupa pa rin ang iniisip mo. Diba? Pwede po na sa pagkakataong ito, malimitahan na tayo sa mga bagay na pwede natin magawa. But listen, kung ang importante sa iyo mga bagay ng Diyos, makapagbabasa ka pa rin ng Biblia. Makakaluhod ka at makapagdidipot ka ng medyo mahaba-habang time sa prayer. It is a good opportunity for us na ipaalam po natin sa lahat ano ba ang mahalaga sa atin. Mawalan man tayo ng lahat ng bagay sa mundong ito, basta ang importante sa atin ang Diyos at ang mga bagay ng Panginoon. The values we can carry on for our example. Yung halimbawa, yung pang sa panahong ito, anong magandang nakikita ng mga tao? Kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay natin. Kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kung gaano kahalaga ang mga bagay ng Diyos sa buhay natin. Baka yung iba po natutuwa pa, hey, wala nang service ngayon, hindi na para kami magsimba. Baka yung iba po nagpapasalamat pa sa lockdown dahil merong valid reason for them not to go to the house of worship. Nakakalungkot ka kapag ganyan ka. Samantalang nakikita natin yung napakaraming mananampalataya. In fact, Living Water Baptist Church, gusto kong sabihin sa inyo na sa nangyari ito, sobra niyo akong na-encourage. Bakit? Kasi dito natin naramdaman na kahit nasa bahay-bahay kayo, talagang nasa puso niyo ang Diyos. Nasa puso niyo mga bagay ng Diyos. At sa isang tao na nagtuturo sa inyo ng kahalagahan ng mga bagay na nasa Panginoon. Alam niyo po, dito magkakaalaman eh. Sa sitwasyong ito, sa nangyaring ito, dito magkakaalaman. Anong pinapahalagahan mo sa buhay mo? Anong sinesentruhan ng buhay mo? Anong naging takot ng iba? Wala tayong kikitain sa loob ng isang buwan. Natatawa nga po ako doon sa isang post sa FB. Anong gusto mo? Wala kang kita sa isang buwan o hindi ka na makita pagkatapos ng isang buwan? Well, it sounds biro-biro po yan. May mga pagkakataon po na tinuturuan tayo ng Diyos kung ano po ang dapat mas pinapahalagahan natin. Kaya kaibigan, kamusta ka? Na-realize mo ba ngayon sa lockdown na ito kung gaano kahalaga ang bawat oras mo sa Diyos? Kailan mo ba naranasan na huli kang lumuhod? Kailan mo bang naranasan na ikaw ay nanikluhod at talagang lumuha, umiyak, nanalangin at nagsumamo sa Panginoon? This time, you know what? Ang nakikita ko po, hindi natin lang kailangan manalangin. Ang kailangan natin, marugdog na manalangin. Hindi lamang po katulad ng mga simpleng pagtawag, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung pang napakasyalo, parang naging routine, mechanical na lang po sa atin. Ito yung time na kung mananalangin tayo, sometimes pwedeng kulang ng words na sasabihin, pero deep within our heart, kitang-kita ng Panginoon ang kataimtiman ng ating paglapit sa Kanya. Mga minamahal, huwag kayong magpatangay sa kaabalahan ng mundong ito. Itong lockdown na ito, panahon to kneel down and back down, and bow down rather. Ito po yung panahon para tayo lumuhod, para tayo magmakaawa, para tayo po yumaka, para po tayo kumapit, para tayo magbigay ng panahon at maramdaman natin na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga minamahal, I hope and I pray na ang mga paalalang ito ay hindi po natin babaliwalain. In this time of lockdown, I am telling you, ang pinakamagandang magagawa po natin is to kneel down. Ang pinakamagandang magagawa natin is to bow down.
To God, our Maker. Siya po ang solusyon sa lahat ng ito. Siya po ang po pwede natin panghawakan sa lahat ng ito. Basahin niyo po ang Biblia. Magpasimula na po tayo. Matagal na panahon na tayo po'y nasa relihiyon. Pero gaano karaming salita ng Diyos ang ating pong alam. Gaano karaming salita ng Diyos ang ating pong nabasa. Ano na po ang mga talata sa banal na kasulatan na sa pagkakataong ito po pwedeng magbigay ng lakas sa iyo. Alam niyo po, naaalala ko po yung pong Lamentation chapter 3 na matapos po ang pagbabanggit po ni Jeremiah ng patungkol sa lahat ng mga kahirapan, ng mga sakit. Alam niyo po ang sabi niya, verses 21-22, "This I recall to my mind, therefore have I hope." Yung bang may babalik sa isip mo. Kaya yun po ang po pwede natin panghawakan. Mga kapatid, mga mananampalataya, naiintindihan niyo po ang ibig kong sabihin na ang kaibahan ng mga mananampalataya, may salita tayo na nagiging lakas. May salita ng Diyos na ipinapaalala ng Panginoon sa atin. "This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Huwag tayong mawalan ng kalooban. What I mean to say, huwag tayong padala sa takot. Huwag tayong padaig sa pagkabalisa. Huwag nating hayaang lumpuhin po tayo ng mga alalahanin. Ito po'y pagkakataon for us to consider verses from the Word of God. What I mean to say, read your Bible, talk to God, and allow God to talk to you. Magkaroon tayo ng ating quality time na kasama ang Panginoon. Psalm chapter 91, "He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." Pag sa Diyos ka nananahan, kakanlungan ka ng Panginoon. A stronghold in the days of trouble. And He knoweth them that trust in Him. Kaya sa pagkakataong ito, let us kneel down and bow down. Sa pagkakataong ito, bigyan pansin po natin the verses we can consider for our encouragement. The vigor we can count on for our endurance. And the values we can carry on for our example. Alam niyo po, magandang makita ng mga taong nakapaligid sa atin na sa panahong ito, dapat maintindihan ng lahat na kung may papahalagahan tayo, ito ay walang iba kundi Panginoon. I hope and I pray na sa ating pong naging pagbabahagi muli ng mensahe ito ay lalong pinalakas ka ng Panginoon. Lalong pinagtibay ka ng Panginoon. Let us appreciate the Word of God. Let us appreciate our God, our Maker, our Creator. Kung ikaw ay tupa niya, kung ikaw ay anak niya, pumanatag ka, nasa kamay ka niya, nasa pag-iingat ka ng Panginoon. Ang sabi po niya, "And no man is able to pluck you out of my Father's hand." Wala rin daw po makakapanaig at makapananagumpay sa atin. "I can do all things through Christ which strengtheneth me." Nothing is too hard for the Lord. Nothing is impossible with God. Just come to Him. Just go to Him in prayer. Ang pinakamaganda magagawa natin, kneel down and bow down. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, nais kong basahin muli sa atin ang talata po, ang ating teksto. "O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation." Maliwanag po. This is the encouragement of the psalmist. "Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms." The psalmist is encouraging us, mga kapatid. Lumapit tayo sa Diyos, magpuri tayo sa Panginoon. "For the Lord is a great God and a great King above all gods." Makikita niyo po how He exalted the Lord. "And in His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land." At tingnan niyo po yung kanyang emphasis. Kung sino po ang ating Diyos, great God. Kung sino po siya, our Maker. "O come, let us worship and bow. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His." Ito po ang magiging lundo ng mensahe natin. Kung sa lahat ng pinatunayan ng Diyos sa atin sa napakatagal na panahon, kung papaano po na tayo po ay Kanyang ni-spare.
kung paano po na ang kanyang kapangyarihan ipinahayag niya po sa atin. Mga minamahal, sa pagkakataong ito, maganda pong exhortation ito. Ang sabi po ng last part ng verse number 7, today, if you will hear His voice, harden not your heart. Ikaw kaibigan, kamusta ka? Narinig mo ang salita ng Diyos. Sinabi ng huwag kang mabalisa, sinabi na napanghawakan mo ang Diyos. Basahin mo ang kanyang salita at ang lakas ng Diyos ang tutulong sa iyo para makatagal. Kaya pahalagahan natin ang mga bagay sa Panginoon. Today, if you will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation. Yan po ang sinasabi dito. Diba? When your fathers tempted me and proved me and saw my work, 40 years long was I grieved with this generation. Siguro po maganda magka-idea po tayo. Sa bayan ng Diyos, ang isang mabigat na bagay sa kanila, halos kitang-kita nila sa maraming pagkakataon how the Lord manifested His power. You know, sa buhay natin, walang pinag-iba. Maganda rin po na ma-realize natin how many times na sa buhay natin pinatunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin. Magdududa ka pa rin, susuway ka pa rin sa kanya, hindi mo pa rin siya pangahawakan, hindi mo pa rin siya pagtitiwalaan. Well, sa study, hindi ayon sa komentaryo, kundi sa Biblia, ang pinakaugat kung bakit hindi sila nakapasok sa promised land. Walang ibang bagay. Yung pagsuway nila, manifestations lang po yun. Yung pagreklamo nila, manifestations lang po yun. Ang pinakaugat ng problema nila, yung hindi nila pinagtiwalaan ng Diyos. It is because of their unbelief. Sabi niya, verse number 10, 40 years long was I grieved with its generation and said, it is the people that do err in their heart, and they have not known my ways, unto whom I swear in my wrath, that they should not enter into my rest. And if you will study the Word of God, sa context po, sa Hebrews chapter 3, sa last part po nito, binigyan ng emphasis that the reason why hindi sila nakapasok sapagkat pinagdudahan nila ang Diyos. Alam niyo po, sa presenting sitwasyon natin ngayon, talagang kahit ilang beses kong isipin, wala po tayong ibang po pwedeng panghawakan kundi ang Diyos. At ang pagkakataon at ang panahong ito, especially na nagdeklara na lockdown po tayo, wala na po tayong ibang po pwedeng basta gawin sa labas. Pero ito'y pagkakataon for us to consider the verses from the Word of God na makaka-encourage sa atin. It is a good chance and time for us to somehow have a quality time with God. Yakap tayo sa Diyos. At sabihin mo sa Panginoon, mahina ka. Panginoon, natatakot po ako, nahihinaan po ako ng loob. Ang Diyos ang gawin mong kalakasan sa panahon ito ng iyong kahinaan. At magandang pagkakataon ito para ma-realize natin na tinuturuan tayo ng Diyos, na maipakita natin magandang halimbawa sa kung ano ang mga dapat pinapahalaga natin sa buhay nito. I hope and I pray na sa mensahe po natin, tayo po'y napalakas ng Panginoon. Sa mga kaibigan natin, sinasabi ko po sa inyo, ang laging tibok ng puso ng mga tunay na nakakilala sa Diyos ay ang maibahagi ang mensahe po ng kaligtasan. Hindi po ako naligtas dahil ako'y mabuting tao. Hindi po ako naligtas dahil ako po ay mabait at marunong makisama. Hindi po ako naligtas dahil ako po'y may relihiyon. Hindi po ako naligtas dahil sa kung ano yung samahan na sinasamahan ko. Ako po'y naligtas sapagkat kinilala ko na kailangan ko sa Jesus sa aking buhay. Kailangan kong harapin ang katotohanan na ako'y makasalanan at wala akong magagawa para iligtas ko ang aking sarili. So I decided to humble myself before God, to admit to Him na ako po'y makasalanan. Na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. September 7, 1984, I opened my heart to Jesus, and by faith, kinilala ko siya, tinanggap ko siya bilang tagapagligtas. Yun ang rason kung bakit po pwede mong matiyak ang kaligtasan. Sapagkat si Jesus ay tagapagligtas, siya ay naparito upang tayo magligtas, upang tayo po iligtas. Nakakalungkot naman kung hanggang ngayon hindi ka paligtas. Huwag po natin hayaang maging huli ang lahat.
Sa maraming pagkakataon na naririnig mo ito, naway tutuhanin mo ang Diyos na sa moment na ito, kikilalanin mo siya bilang tagapagligtas. So gagawin ko po ito para magbigay ng panahon sa mga kaibigan po natin na posibleng kasama namin na nag-aral ng salita ng Diyos ngayon. The very first thing na kailangan mong gawin ay ang kilalanin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Katulad ng ginawa po ng inyong lingkod, aminin mo, makasalanan po tayo. Romans 3:10. There is none righteous, no not one. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Yun ang aminin po natin. At dahil tayo makasalanan, ang paalala po ng Bible, except you repent, shall all likewise perish. What we need is to repent from our sins. 2 Peter chapter 3, verse number 9, napakagandang talata. Ang sabi po ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Pansinin niyo po yung later part. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Talagang kailangan aminin natin, makasalanan tayo, mapapahamak tayo, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang kailangan po natin magsisi, because except you repent, you shall all likewise perish. But the good news is that God is not willing. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. At ang pinakamagandang bigyang pansin po natin ay ang panghawakan natin at pagtiwalaan natin totoo si Jesus at ang kanyang ginawa para sa atin. Totoong pananampalataya ang makapagliligtas sa atin. Ito po ay sa pamamagitan ng pagtawag natin kay Jesus. Pananampalataya na siya ay ating tagapagligtas. Ang sabi po ng Biblia, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang akala po ng tao, lahat tayo anak ng Diyos. Hindi po, lahat tayo nilalang ng Diyos. Ang anak ng Diyos, isa lang po, si Yesu Cristo. But the good news is that, John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaibigan, huwag nyo na pong palagpasin ang pagkakataon ito. Hindi po coincidence ito na nakapakinig ka at nakapanood ka. Ito po ay panahon ng Diyos para sa iyo. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Jesus Christ came for that reason, to seek and to save that which was lost. Again, September 7, 1984, inamin ko po ako'y makasalanan. Humingi ako ng tawad sa Diyos, ako'y nagsisi. Pinuksan ko ang aking puso at buong pananampalataya. Tinanggap ko siya bilang aking tagapagligtas. At mula po noon, pinanghawakan ko po ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Ano man ang mangyari sa atin sa buhay na ito, ang sabi ni Apostol Pablo, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. I hope and I pray na ngayong umagang ito, ngayong sandaling ito, bibigyan halaga mo ang mensahe ng iyong kaligtasan. Kung ikaw, kaibigan, ay nagnanais na gawin mo ito ng buong puso at mataimtim, tawagan ng Diyos, gagabayan kita sa panalangin. Yumuko tayo, pumikit. Manalangin ka rin ganito. Mula sa puso mo, itawag natin sa Diyos. Sumunod ka sa panalangin ito ng tapat sa iyong puso. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong banal na salita. Salamat po sa mensahe na aking napakinggan. Dakilang Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Na ako'y mapapahamak. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At ngayong sandaling ito, buong pananampalataya, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Pinanghahawakan ko po ang iyong pangako. Salamat po sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob mo sa akin. Ito po ang aking panalangin. Buong pananalig o Diyos, sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, kung ikaw ay sumunod sa panalangin, kung totoo at sincero ang iyong panalangin, na naiintindihan mo
na inamin mo sa Diyos na katulad ko, ikaw ay makasalanan. Nagsisi tayo at binuksan natin ang ating puso at buong pananampalataya. Kinilala mo siya bilang iyong tagapagligtas. Gusto kong sabihin sa iyo na ang pangako ng Diyos sa iyo, buhay na walang hanggan. Yan po ang tunay na kaligtasan. Ang tao po, kahit makamtan niya ang lahat ng kayamanan sa mundo, kung mapapahamak ang kaluluwa niya, wala pa rin pong kabuluhan. Pero ano man ang mangyari sa atin sa mundo ito, katulad ng tamaan po tayo, COVID-19 na yan, ang importante, anumang oras dumating ang kamatayan, may katiyakan na tayo po'y nakakapiling ng Panginoon. Sapagkat si Jesus po ay ating pinanampalatayanan bilang ating tagapagligtas. Sa mga mahal nating kapatiran, I hope and I pray na sa moment na ito, sa time na ito, na tayo po ay naka-lockdown, mapaalalahanan po tayo, it is the best time for us to kneel down and bow down sa Diyos na ating Panginoon. I hope and I pray na na-bless po tayo. Again, salamat po sa biyaya ng Panginoon na kung saan po, dahil na rin po sa mga talagang very eager na gusto pong maliwanagan na maintindihan daw po ang message na ito, I hope na napagbigyan ko po kayo at napalakas tayo ng Panginoon. Mga kapatid, kapit-kapit po tayo. Mga kaibigan, mga kababayan, ito po yung panahon na magkapit-kapit po tayo. Natitiyakin po natin na tayo po ay humahakbang ayon sa kalooban ng Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos, papurihan natin ang Diyos. At sa pagkakataong ito, sa pananalangin ko po, hiling ko sa inyong kinalulugaran, mag-pray na rin po kayo para po sa patuloy na pagsugpo dito po sa COVID-19, sa kamay ng Diyos na talagang kumilos upang tayo po ma-spare dito po sa COVID-19. Let us come to the Lord in prayer. Samahan niyo po ako, mga kaibigan, mga kapatid. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa malayong pagkakataon ay pinagkaloob mo sa amin upang kami po'y makapag-aral ng iyong banal na salita. Nawa Panginoon, ito po'y naging kaparaanan upang marami po ang makarinig ng mensahe ng kaligtasan. Nawa ito rin po ay maging kaparaanan upang mapalakas ang mga nahihinaan ng loob. Lord, wala po kami po pwedeng panghawakan sa buhay na ito, kundi Ikaw. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay, Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming manglilikha. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang po pwede naming pagkunan ng kalakasan. Kaya sa iyo po kami naninikluhod, sa iyo po kami sumasamo. Panginoon, tulungan mo po, hindi lamang ang aming bansa, kundi ang buong mundo. Ikaw dakilang Diyos sa iyong kapangyarihan ang magbigay at maglapat ng solusyon sa problema ito. Nawa Panginoon, ilayo mo po kaming lahat sa pamakan. Dakilang Diyos, ilayo mo po kami sa karamdaman. Nawa, huwag po kaming tamaan ng virus na ito. Sa iyong proteksyon, Panginoon, kami nang ahawakan. Panginoon, gusto ko pong alalahanin sa iyo ang lahat ng mga kapatiran sa buong mundo. Nawa dakilang Diyos, ang bawat isa po sa amin ay talagang yumakap at magtiwalang lubos sa iyo at sa iyo lamang. Bigyan mo po ng katalinuhan ang aming pong mga nasa pamahalaan. Bigyan mo rin po ng karunungan ang bawat tagapanguna sa mga kawan mo na ipinagkatiwala sa amin. At bigyan karunungan mo po kami sa mga pasya na dapat namin gawin, aming Panginoon. Lord, we also pray for your provision. Alam ko po na marami rin po naapektuhan sa kanilang mga hanap buhay. Pero alam namin hindi ka malilimitahan sa iyo pong biyaya na ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Nawa higit sa lahat, nakita po namin ang kahalagahan mo sa aming buhay. Igawad mo po ang iyong basbas. Igawad mo po ang iyong pagpapala, aming amang Diyos, sa bawat isa po sa amin. Maging sa lahat ng nanonood at nakikinig ng mensahe ito at makakapanood. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Nagpupuri po ako sa Panginoon, lalo na po sa mga sumama po sa para po sa aralang ito. Wala pong ibang heart's desire ang inyong lingkod, kundi ang makapagbigay po ng encouragement sa bawat isa sa atin. Panalakinan po tayo, kapit po tayo sa Diyos. I love you all. God bless.